Sinigurado kong walang ibang tao sa bahay, kaya nilock ko lahat ng pinto. Pero, hello Ate Ann, alam mo bang matagal ko nang tambayan ang page na ito, kaya naisip kong ibahagi ang kwento namin ng girlfriend ko. Si Kiana, di tunay na pangalan. Siyempre, ikakasal na rin kami sa susunod na taon. Ate Ann, ito'y pampalipas oras lang at pampagood vibes, pero sana ma-enjoy nyo. Ako nga pala si Felix, 28 years old, nag-iisang lalaki sa 4 na magkakapatid. Ang mama ko, at ang papa ko ay may kinakasama ng iba. Ang mga ate ko naman, may kanya-kanya ng pamilya, kaya kami na lang ng papa ko ang natira sa bahay. Minsan, dumadalaw sa bahay ang kinakasama niya. Isang araw, naisip kong dalhin si Kiana sa bahay. Perfect timing kasi akala ko solo namin. Sinigurado ko pang nakalock ang gate at tahimik ang paligid. Natural Ate Ann. Bilang magkasintahan, hindi maiwasan ang magkayayaan papuntang langit. Pagkadating namin, diretso kami sa kwarto at ginawa ang ritual, pero sa kalagitnaan ng nagkayayaan pa sa sala dahil akala ko kami lang dalawa ang tao, kaya walang problema at magagawa ang lahat ng walang sagabal. At dahil hindi na namin alintana ang mundo Ate Ann, plano pa naming tapusin ang lahat sa banyo, sana para mas malamig ang pakiramdam habang nagre-ritual Ate Ann. Ang nakakatawa at nakakagulat na pangyayari Ate Ann. Dahil nagkatukaan pa rin patungong banyo, kaya diretso bukas na sa pinto. Pagkalaking gulat namin lahat dahil sabay kami napasabi ng hoy. Andoon pala si Papa at si Tita, parehong walang at nasa na abala din pala sa kanilang mundo. Para kaming nasa eksena ng sitcom, sabay nagsilakihan ang mga mata Ate Anne. Literal Ate Anne, nagkasalubungan ng 4 na pares ng mata. Wala kaming maisip gawin, nakatayo lang kaming mga ilang segundo at lahat na sa awkward na posisyon. Biglang tumakbo si Kiana pabalik ng kwarto dahil sa hiya at maging ako man ay nakaramdam din ng hiya kina Papa at Tita Ate Ann. Sinundan ko rin si Kiana at iniwan ko na rin sila Papa at baka makatapos pa sa ritual. Kami ni Kiana ay hindi na tinapos dahil nawalan ng si Papa at ang partner niya. Narinig kong sabay nagtawanan sa loob ng banyo. Ewan ko Ate Anne kung bakit hindi ko rin naisipan i-check ang banyo kung may tao ba o wala. Wala naman kasing ingay na narinig. Napag-alaman ko na nauna pala kami sa pagdating ng bahay at dahil may susi si Papa sa gate kaya sila nakapasok na akala din nila walang tao. Dahil sa nangyari noon, minsan na lang pumunta ng bahay si Kiana. Nahihiya na raw siyang humarap kay Papa. Ngunit kahit ano pa man ang nangyari, wala na siyang magagawa at mahaharap niya rin si Papa dahil magiging asawa ko na rin naman siya. Dahil sa nangyari, napabilib rin ako sa karisma ng aking ama, kahit nasa 56 years old na siya, marunong pa rin pala sa mga teknik Ate Ann, at malakas pa rin ko. Mula sa nangyari, ginawa na lang naming tawanan ni Papa kapag kami na lang dalawa ang nasa bahay. Pinapayuhan niya rin ako sa mga bagay-bagay. Ate Ann, sa ngayon hanggang dito na lang muna ang kwento. Naway napasaya ko ang mga readers mo kahit sa napakawalang kwentong bagay pero makapagbigay ngiti sa iba na masyadong seryoso sa buhay. Sa hirap ng buhay ngayon, ang tanging magagawa na lang natin ay tumawa sa mga ganitong kapalpakan. Felix.